sa lahat. Nakaka-alarma talagang itong paglobo ng pork sa national budget. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas ham kahit next week pa ang Pasko. Siyempre, parang zombie. Nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriation. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Binatukan ni Goma, presidente ng Philippine Fencing Association, inireklamo umano'y pananakit sa kanya ni Congressman Richard Gomez sa SEA Games. Si Goma magko-kontra-demanda. Tanggap ang tapyas, budget cut sa DPWH gagawin na lang daw ng paraan ni Secretary Vince Dizon. May pork barrel pa rin. Kahit lusot na sa BICAM, Makabayan Block, hindi raw pipirma kapag raratipikahan na ang national budget. Sa pool sa CCTV ang pananakit ni late Representative Richard Gomez sa presidente ng Philippine Fencing Association. Nangyari yan sa gitna ng Southeast Asian Games sa Thailand. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, ano bang pinagsimulan ng gulo? Gigi, nagalit si Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Nilaglag kasi ni Gacuma ng Pilipinas ay tagpormok sa distrito ni Gomez. Paliwanag ni Gacuma, pinalitan nila si Larrazabal dahil hindi raw ito sumisipot sa training at hindi rin daw ito nagpasa ng travel documents sa tamang oras. At noong araw na nga ng kompetisyon, nilapitan ni Gomez daw si Gacuma. Dito na raw nagsimulang magbanta at magalit si Gomez. Nang kamayan daw ni Gacuma si Gomez, inapakan daw nito ang kanyang paa at hinawakan ng madiin yung kanyang kamay. Nang makaalis na si Gacuma, sinugod daw siya ni Gomez at binatukan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. He stared down at me, really his face in front of me. Rene, sino ba nagsabi sa'yo na ikaw pwede yung palitan ang athlete? Paano yung moral ng team? When I turned my back already to leave the scene, inabutan ako ng masakit at malakas na batok sa batok ko, ng hampas ng kamao niya. Lumapit siya ulit, inipit niya yung pangako with his right hand firmly. Rene, gago ka. HR ka lang, HR. Hindi mo alam ang buhay atleta. Gigi, ayon kay Gacuma, pinag-aaralan na raw na magsampa ng ethics complaint laban kay Gomez sa Kamara. Cheryl, nakapanayam mo kanina sa One Balita Pilipinas si Congressman Gomez. Ano ang panig niya sa isyong ito? Ito naman ang kwento sa atin. Inamin ni Congressman Gomez na nagkaroon nga sila ng komprontasyon ni Gacuma. At sa panayam ko nga kanina sa kanyang tanghali, sa One Balita Pilipinas, kinumpirma niyang dahil nga sa palitan ng fencing players, kaya sila nag-away ni Gacuma. Hindi pabor si Gomez sa pagkakalaglag kay Larrazabal. Nagte-training naman daw ito sa Ormoc. Gabi raw bago ang kompetisyon, biglang inanunsyo nga na hindi na maglalaro sa individual women's epi event si Larrazabal. Ayon kay Congressman Gomez, pambubuli raw ito na maituturing sa atleta. Narito ang pahayag ni Congressman Gomez. Hindi ko nakita yung video eh. Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Lumalabas sa akin eh. Alam nga naman halikan ko sa doon. Lumalabas siya. Sige, kung gano'n na isip niya, sino ba naman ako para umatras? It is his right to file a complaint. I am also filing a complaint for emotionally hurting my athlete. Gigi, hinihintay na raw ng Philippine Olympic Committee ang opisyal nga na incident report ni Gacuma, pero payo ni POC President Bambol Tolentino, magbati na lang sina Gomez at Gacuma. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ulat ni Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Lusot na sa BICAM ang 2026 national budget. Nanindigan ng mga miyembro ng BICAM panel na malinis ito at walang bahid ng korupsyon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños.
Mayan, una sa lahat, paano naresolba ang gusot sa DPWH budget? Oo, Jiggy, hindi na naibalik yung 45 billion pesos na hinihingi ng DPWH na ibalik sa kanila na unang tinapyas ng Senado mula sa kanilang 2026 budget. Ang nangyari, bago tapusin yung BICAM kaninang madaling araw, isinalang muli ng Bicameral Conference Committee yung budget ng DPWH at doon na pagkasunduan ng BICAM panel ng Kamara at Senado na imbis na 45B, 20.7 billion pesos yung iaawas o yung tatapyasin sa kabuoang budget, 2026 budget ng DPWH. Saan yan binase? Jiggy, binase yan dun sa bagong dokumento na ipinasa ng DPWH sa BICAM kung saan naroon yung computation ng mga materyales. Dahil di ba yung overpricing, yan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtapyas yung Senado sa budget ng DPWH. So, ang tanong, saan mapupunta yung 20.7 billion pesos sa tinapyas? Ang sabi ng BICAM, 16 billion pesos mapupunta sa PhilHealth and then yung remaining na 4 billion pesos mapupunta sa National Disaster Risk Reduction Management Fund o NDRIM Fund. Kumpiyansa ang BICAM, both houses, HOR, Kamara at Senado na yung ipapasang budget ay malinis at wala ng overpricing sa anumang materyales at anumang proyekto. Bagamat syempre, sinasabi ng BICAM na wala naman talagang perpektong budget na maipapasa, Jiggy. Naging reaksyon dito ni Secretary Dizon gayong hindi na naibalik yung tinapyas sa budget ng DPWH. Jiggy, ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, 45% na mas mababa yung ipinasang budget o yung inaprobahang budget ng BICAM compared sa kanilang original request. Gayon pa man, Jiggy, talagang pagkakasyahin ng DPWH itong budget na ibibigay sa kanila for 2026 sa lahat ng mga proyekto as much as kailangan nilang i-implement ang lahat ng ito. Narito ang bahagi ng pahayag, Jiggy, ni Secretary Vince Dizon. 529 billion, which is 40% lower. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maglinis siya at ma-implement siya ng tama. Di ba? Ang budget per se, hindi masama. Di ba? Ang masama, kapag yung mga proyekto sa budget, ginawang ghost, ginawang substandard, pinagkakitaan lang. At may mga aligasyon pa ring may pork barrel at mga secret insertion sa budget. Paano ito nilinaw sa BICAM? Pagtitiyak, Jiggy, ng BICAM leaders si Senator Win Gatchalian, Congressman Micah Swansig, malinis yung ipapasang 2026 national budget ng Kamara at Senado. Walang bahid ng korupsyon kumpara doon sa what is claimed to be the most corrupt budget nga, yung 2025 GAA. At pagtitiyak din nila at kumpiyansa rin ang BICAM leaders na walang i-veto o tatanggalin si Pangulong Bongbong Marcos doon sa final 2026 national budget na ipapasa ng Kamara at Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian at ni Congressman Micah Swansig, ang chairman naman ng APRO ng House. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free. Isa po itong budget na mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Jiggy, dahil nga na-delay yung BICAM kasi supposedly sa original nilang ideal schedule tapos dapat yung BICAM meeting na yan itong nakaraang weekend or hanggang Monday. Pero dahil inabot nga ng Thursday ng madaling araw, pati yung ratification na usog na yan. So from December 22 magiging December 29 yung pag-ratify. Right after ratification ng both houses, ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan mapipirmahan pa rin niya yung 2026 national budget bago matapos ang taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Susunod, ilang kongresista, bakit kaya tutol pa rin sa budget na inaprobahan ng BICAM? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Kailangang pagbotohan muna ng Senado at Kamara ang BICAM report bago papirmahan sa Pangulo ang pambansang budget. Pero ngayon pa lang ilang kongresista na nanindigang hindi sila boboto pabor dito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang agam-agam ng ilang kongresista sa budget na lumusot sa BICAM? Jiggy, kung ang Makabayan Block nga raw sa Kamara ang tatanungin, hindi raw sila boboto para sa ratifikasyon ng BICAM report para sa 2026 national budget. Giit nila na mamayagpag pa rin ang umano'y pork barrel sa BICAM version ng budget. Pinuna nga ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang budget para sa medical at social services. Nakadisenyo pa rin daw kasi ito para sa patronage politics. Tanong ni Tino, bakit kailangang lumapit sa mga politiko para makakuha ng tulong? Pwede naman daw kasi sanang idirekta na sa mga institusyon. Panawagan din nila kay Pangulong Bongbong Marcos i-veto o wag aprubahan ang lahat ng unprogrammed appropriations. Ito po yung mga nakalistang items sa budget na wala pang pondo at mapopondohan lang kung may sobrang pera ang gobyerno. Tutol dyan ang mga kritiko dahil pwede yang magamit bilang discretionary fund o mala pork barrel. Gusto rin nilang ipabito sa Pangulo yung 8 billion pesos na pondo raw ng NTF-ELCAC dahil ginagamit lang daw umano ito sa red tagging at patronage politics. Narito po ang pahayag ng mga kongresista mula sa Makabayan at Akbayan Party List. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas ham kahit next week pa ang Pasko. Yung inaasahan natin ng mga problematic items na sana ay tatanggalin, i-cure, babawasan o tatapyasan pagdating ng bicameral conference, aba either napalampas o nadagdagan pa. So, I think malinaw sa pinagdaan ng proseso ng BICAM na sa kabila ng mga pangako na reform budget ito ay nananatiling intact pa rin yung pork barrel system, yung sistema ng mga alokasyon sa mga kongresista at maging sa mga senador ay nandyan pa rin, no? Both para sa infrastructure at para sa ayuda. At Marian, ano sa tingin ng mga kongresista, naging transparent ba ang mga deliberasyon sa BICAM? Sige, bagamat nga ni live stream yung BICAM meetings, hindi pa rin daw sapat ito para kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ipa-finalize pa rin kasi diba ng BICAM yung amounts at provisions sa 2026 budget. Ayon kay Jokno, dapat daw isa publiko pa rin ng BICAM ang mga adjustment na ginawa nga sa 2026 budget at kung sino yung nag-propose at nag-aproba ng mga ito. Ang panawagan nila, Jiggy, transparency at public participation. Lalo't may mga nangangamba sa peligro ng korupsyon, pork barrel at patronage politics. Sa ganitong paraan daw ay masisiguro na ang pera ng bayan ay tunay na magagamit para sa kapanakanan ng taong bayan. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, sinitan ng COA ang 4 na ghost flood control project sa unang distrito ng Bulacan. Ayon sa COA, ang lahat ng kontrata na mahigit 300 million pesos ang halaga ay ginawad sa Wawaw Builders. Pero ang ilang proyekto hindi nagawa kahit dineklarang tapos na. May iba namang tinayo sa ibang lugar na hindi nakasad sa orihinal na plano. Isinumite ng COA ang audit report sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Wawaw Builders ay isa sa top 15 contractors na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Susunod, ilang mga biyahe ng bus sa PTEX fully booked na 1 linggo bago magpasko. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Naka-alerto na mga otoridad sa inaasahang pagbuhos ng mga biyahero ngayong magpapasko. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan sa PTEX at gaano sila kahanda sa mga pasahero? Jiggy, ang nakikita nyo dito sa aking likuran ay itong boarding gate kung saan sumasakay yung mga pasahero na papunta sa iba't ibang destination sa Bicol. At kung makikita ninyo, medyo marami ng mga pasahero dito. At itong ganitong klaseng daming pasahero, ito yung mga nakikita lang natin tuwing peak season. Kaya yes,
bukas pa talaga yung ine-expect ng PTEX management na maraming pasahero, pero ngayon pa lang ay ramdam na natin yung simula ng pagdami ng mga pasahero dito sa PTEX. At bilang paghahanda nga dyan, Jiggy, kanina ay nagkaroon ng joint inspection yung DOTR, MMDA at LTO. Dyan naman sa iba't ibang mga estasyon ng bus dyan sa bandang Cubao para makita yung, masiguro yung kahandaan ng mga bus terminals ito dun sa bugso ng mga pasahero ngayong Christmas season. At kanina nga ay nagkaroon ng drug testing naman para sa mga driver, mga konduktor at pati na rin sa mga kawani ng LTO at saka ng DOTR SAIC. At sabi ng LTO, kapag daw may nagpositibo dyan ay hindi papayagang bumiyahe muna. Ang LTO gumawa na rin ng mga K9 squad na mag-inspection sa mga bus para maiwasan yung pagkakaroon ng kontrabando dyan sa mga bus. Jiggy. At Gerard, nito mga nakaraang araw ay lalong bumigat ang traffic. Ano magiging sitwasyon sa mga susunod na araw pa? Jiggy, sabi ng MMDA, traffic management na nga raw yung talagang tinututukan nila. Lalo ngayon na pabigat yung daloy ng trapiko. In fact, nitong Lunes lang ay nagpa-survey daw ang MMDA dyan sa EDSA at nakita nila na umabot ng 431,000 yung bilang ng mga sasakyan dyan. For perspective lang, para alam ng ating mga tagapanood, Jiggy, yung 431 ay halos doble nung capacity ng EDSA na around 250,000 cars a day. So, sa mga susunod na araw, especially bukas hanggang sa weekend, inaasahan nating pumalo yan doon sa record high na naitala dyan sa EDSA na 451,000 vehicles. Naku, napakarami yan, Jiggy, at talagang siksikan ng mga sasakyan sa EDSA. At sa Lunes naman, inaasahan natin na kahit paano ay mababawasan yung mga sasakyan na bumabiyahe sa kalsada dahil posible raw na marami nang naka-leaves na mga nagtatrabaho para doon na nga magdiwang ng Pasko, mag-spend ng Christmas break doon sa kanilang mga probinsya. Jiggy, pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. Inutos na rin po natin sa ating mga tauhan na yung mga minor traffic violations ay wag na pong hulihin. Mas priority po as always ang traffic management. Sumulat na rin po sa atin yung bus association at atin na pong pinayagan sila na bumaybay ng EDSA para po mas mabilis yung turnaround time. Jiggy, balikan natin yung sitwasyon dito sa PTEX. Kanina nag-ikot-ikot tayo doon sa mga ticket booth dito at nakita natin na ang ganito palang kaaga, 1 week before Christmas, meron ng mga fully booked na biyahe, particular na sa December 24 at 25. Ang nakita kong sigurado na may mga fully booked ng biyahe, yung mga destination dyan sa bandang Camarines Norte. Yung iba, sigurado ako na Bicol sila pero walang nakalagay na specific kung saan mismo sa Bicol. Yung isang signage na nakita natin doon, ang nakalagay doon fully booked na lahat kahit simula bukas at sa January na ulit yung sunod na biyahe. Pero Jiggy, sabi naman ng LTFRB, magdadagdag sila ng mahigit 1,000 bus para makasigurong makakauwi ng probinsya yung mga kapatid natin. Balik mo na sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa PTEX. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.